Praise God, dito muna ako sa Baclaran. Mag-evangelism muna ako, ang daming tao dito. Praise the Lord, hallelujah, Baclaran. Amen. Praise God, hello, magandang tanghali po mga taga-Baclaran. Magandang tanghali, alas 12 na, kainan na. Subalit, bagamat tayo kumakain, may mahalagang pagkain tayo na dapat kainin. Sabi doon, makinig po ang may tainga. Ayon sa Mateo 4:4, ang tao ay hindi nabubuhay sa pagkain lamang, kundi sa tinapay, o kundi sa salita ng Diyos na galing sa bibig ng Panginoon. Kaya po tandaan po natin sa tanghaling ito, muli pong idinako ang aking mga pa sa lugar na to para baginan po kayo ng mabuting balita kasi Jesus Christ is coming. Ang Panginoon ay babalik at tandaan po natin, we need to prepare. Mga tao, busy man po kayo dyan. Ano man ang ginagawa nyo, nagtitinda, makinig ang tainga dahil mahalaga po ang bawat tao ay makarinig ng kaligtasan. Maging sino ka pa man, mayaman ka, pulubi ka, kung sino ka pa man, kailangan mong marinig ang kaligtasan. Jesus love you. So tandaan po natin, ang panahong ito pasama ng pasama. Tingnan niyo po ang nangyayari sa Venezuela. Ilang lindol na po ang nangyari, ilang tao na namatay. Sa Japan, sa California, sa Davao, at paulit-ulit ang lindol. So, yan po ay sign na babalik si Jesus. Ang tanong, kapag bumalik si Jesus, tayo po ba ay nakahanda sa pagbabalik niya? We need to prepare. Sabi nga doon, pinaghahanda tayo sa padating na big one. Tandaan po natin, pinapasabihan po kayo ng Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya kailangan po natin na magsipaghanda. Kaya po kami nagbabahagi, ang taong matalino ay nakikinig ng warning na salita ng Diyos. Not religion. Wala pong religion na magliligtas sa atin. Kaya po, Baclaran, makinig po. Sabi po sa Mark 1:15, Baclaran, you must repent now before it's too late. We need to repent now. Repent now, mga tao sa Baclaran. Kasi para sa pagbabalik ng Diyos, tayo po ay nakahanda na. Not religion, kundi magkaroon ng maayos na relationship ang isang tao. You need Jesus Christ. Ang panahon ay pasama pa ng pasama, kaya makinig mga tao sa Baclaran. Mahal na mahal kayo ng Panginoon, subalit kailangan natin magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan dahil sa harapan ng Diyos tayo ay mga makasalanan. Ano po? Tandaan natin, sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang isang tao na manampalataya kay Kristo ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, mahal ng Diyos ang mga tao. Subalit mayroon pong problema. Lahat po tayo makasalanan. Kaya wala, no religion will save you. Nothing. Listen to the word of God. Only John 3:3, you must be born again to see the kingdom of God. Yun ang gagawin ninyo. Pwede nyo akong tawanan, imak nyo si Jesus, batandaan nyo, yung markers of God will receive ng mga kaparusahan. Kaya po kami nagbabahagi ng salita ng Diyos kasi mahal na mahal po kayo. Tingnan niyo po ang nangyayari sa ating bansa. Saang school yun, nagbabarilan, nagpapatayan. Saang school yung nagsasaksakan. Anong nangyayari sa kabataan ngayon? Kaya mga estudyante, you need Jesus Christ. Only Jesus Christ can save our soul. Kaya makinig ang may tainga. Makinig po ang may tainga. Sabi sa salita ng Diyos, maliban na ikaw at ako, ipanganak na muli, hindi mo mararanasan na ikaw at ako ay pagharian ng Panginoon. Kaya po kami nagbabahagi ng salita ng Diyos para po kahit isa sa inyo maligtas pa po kayo. Nag-uumpisa pa lamang po ang kahirapan sa mundong ito, tandaan nyo. Bawat bansa ay liligligin. Every country mayroong chaos, digmaan
nananatili digmaan doon. Mga sakuna, may virus, may Ebola, may impacts, bawat sulok ng mundo. Because the Bible said in Mateo 24, kailangang matupad po ang nasusulat. Ang tanong ko, nagbabasa po kayo ng Bible para mabasa nyo? Babalik si Jesus Christ? Darating ang mga panahon, ang mga tao magkakaroon ng zombie apocalypse at nakikita na sa Amerika, sa Europe, sa France, heatwave, may namamatay. You need to prepare. Hindi po biro ang pagdating na kahirapan na hindi pa nararanasan ng mundo. Kaya we need to prepare. Not religion, mga ati kuya, no religion. Your religion will bring you to hell. Money. Pera mo, kayamanan mo, hindi ka. Gusto mong ma-born again? Pero hindi pwede. Tao lamang ang may kaluluwa. Ang hayop walang kaluluwa. Mamatay man yan, walang kaluluwa. So tandaan po natin, for the last time, God sent us a warning to repent, everyone. Baklaran, repent from our wicked ways. Baklaran, repent from our wicked ways. Magkakaroon po ng zombie apocalypse. Ang Agenda 2030, palapit ng palapit, nag-uumpisa po tayo ngayon. So makinig ang may tainga to prepare. Kaya yung mayayaman gumagawa ng bunker, nagagawa ng bunker sa ilalim ng lupa. Kasi alam nila na magkakaroon ng zombie apocalypse. Prepare, Jesus Christ is coming. Ang problema po, kasalanan natin, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Makinig po kayo. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Namatay po si Jesus. Habang nakalipas si Jesus, ikaw at ako ang inaalala niya. Habang nakapako si Kristo sa krus, ikaw po ang inaalala ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ikaw at ako ay mapunta sa impyerno. Malaki ang daan. Malawak ang daan papunta sa impyerno. Kaya makinig. Makinig po ang mga tao habang pinapasabihan tayo. Dahil pagdating na zombie apocalypse, kawawa po ang mga tao, mawawala po. Hindi nyo makikilala kung sino ang kamag-anak nyo. Hindi nyo makikilala, kaya kahit kapwa nyo kakainin nyo. Narinig nyo yung balita kay Jessica Suho na yung tao ay sinugod, kinagat. Is a sign of zombie apocalypse. Why? Dahil sa mga nilagay sa katawan ng tao. Lahat na tumanggap ng bakuna, may nakalagay sa atin na grapin. Kaya po marami pong natutumba na lamang, nababagsak at namamatay. Yung mga makikinig ng paliwanag sa inyo, makinig. At yung ayaw, wala po kaming magagawa. Tingnan niyo po ang nangyayari sa bawat sulok ng mundo. We need to prepare, mga ate. We need to prepare. Mayroon pang padating na biguan. You need to prepare. You need Jesus Christ. The Bible said, come back to Jesus Christ. Repent from our wicked ways. Repent before it's too late. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Binibigyan po tayo ng pagkakataon. Kasi kung babalik siya ngayon, marami pong mapapahamak. Kaya po makinig po kayo. Habang pinapasabihan kayo ng banal na Espiritu, habang araw pa, makinig po kayo sa panawagan ng Diyos. Dahil hindi niyo po gugustuhin na pagdating ng panahon, kakainin niyo yung pamilya nyo. Dahil po hindi niyo alam, dahil sa nilagay sa inyong mga katawan na grapin, na siya ang nagkukos kung bakit ang tao namamatay, kung bakit ang tao ay bumabagsak, kung bakit ang tao ay parang nagiging zombies. Tandaan niyo po, pinapasabihan namin kayo, mahal na mahal po kayo ng Diyos. At kung kayong makikinig, salamat. Kung hindi, wala po kami magagawa. Ang mahalaga po, binahagi na namin kayo. Kailangang matupad ang nasusulat sa Mateo 24:14 na ang mga tao ay makarinig ng salita ng Diyos para makabalik si Jesus sa pagbabalik niya. Kaya po gano'n na lamang po ang aming ginagawa. We are not ashamed. We are not ashamed to tell you that Jesus loved you. Jesus died on the cross for you. Wala pong makakahadlang. Kahit si Satanas hindi niya mahadlangan na ipahayag ang salita ng Diyos para matupad ang nasusulat na babalik ang Panginoon.
Kaya makinig po kayo, kayong mga born again Christian, manatili kayo, magtiis kayo hanggang wakas. Magtiis sa mga padating na kahirapan habang iniintay ang rapture. Kayo naman mga tao na wala pang Kristo, hindi nyo pa tinatanggap si Jesus. You need to repent from our wicked ways. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Pero mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos, maliwanag po yun. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ang ayaw ng Panginoon sa mga tao kasalanan. Kaya po manalangin tayo. Why? Maraming tao ngayon na nagpaparade. Ano pinaparade nila? Yung mga ayaw ng Panginoon. Tandaan nyo sa Bible, nakasulat. Nilikha ng Diyos ang babae at lalaki para magsama at magpakasal. Anong ginagawa ng mga tao ngayon? Babae sa babae, naghahalik ka, nagpapakasal. Mahiya kayo sa Diyos. Abomination yon. Magsisipo kayo. Lalaki sa lalaki, nagsasama, nagpapakasal. Mahiya kayo sa Diyos. Anong ginagawa nyo? Hindi po natutuwa. Kayo ba natutuwa? May anak kayong gwapong-gwapo ang asawa lalaki. Nilaladlad nyo pa. Papakasal pa kayo. Kung saan may gumagawa nun, matindi ang daranasin ng Sodom and Gomorrah. Dahil ginagawa nyo, sinasalaulan nyo ang salita ng Diyos na ang nilikha niya ay babae. Pero anong ginagawa nyo? Masahol pa kayo sa hayop. Pareho kayong babae na nagsasama. Repent before it's too late. Alam niyo ba yung Sodom and Gomorrah? Sinunog ng Diyos kasi nung time na yon, walang ginawa yung dalawang lalaki kundi sila'y nagsasama. Ayaw nang magpakasal sa babae. Nauulit na naman ngayon. Inuulit. Kaya kung kayo gumagawa noon, magsisi kayo before it's too late. Darating ang panahon. Ang galit ng Diyos ay mararanasan ng tao. Kapag hindi po kayo nagsisi, huwag niyo turuan ang inyong mga anak na maging LGBTQ. Walang in between. Ang nilikha ng Diyos, babae, babae, lalaki, lalaki. Kung ipinakanak ang babae, huwag kang magpapapalit ng kasarian is against God. Kung ikaw ay lalaki, lalaki ka sa harapan ng Diyos. Napakadami ngayon sinasalaula ang creation ng Diyos. Kaya tayo nakakaranas ng matinding lindol. Kung ano-anong parusa. Why? Dahil sinagawa natin, ilalapastangan natin ang ating katawan. So, you have no right. Wala kang kapangyarihan para hadlangan mo ang pangangaral na salita ng Diyos. Tumahimik ka. Sige, dumaan kayo sa harapan ko, magtaklog kayo ng tenga. Si Jesus Christ ang tinatakloban nyo ng tenga, hindi ako. Ako'y tagapagsalita lamang para sabihin sa inyo, we need to prepare. Jesus Christ is coming. The big one is coming. At kapag hindi po kayo nagsisi, marami pong mamamatay sa sinasabi na big one. Kaya po, mahal na mahal kayo ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Pero ang Panginoon ay hindi konsentidor na matutuwa na yung dalawang lalaki naghahalikan doon sa kalye. Dalawang babae naghahalikan. Karumal-dumal po yun. Kasabihan nyo ang inyong pamilya. Magbagong buhay at magsisi habang iniintay natin ang rapture. Huwag niyo pong salaulain. Ikaw ay nilikang lalaki, magpapapalit ka ng kapwa mo. Sasabihin mo, babae ka, lalaki ako. Hindi po. Wala po. Sinungaling Satan is liar. Ang nilikha ng Diyos, babae, para pakasalan ng lalaki. Binabago ni Satanas ang mundong ito. Huwag niyo turuan yung mga anak niyo na lumaki. Siya'y lalaki, magiging babae. Sinungaling si Satanas. Sinungaling. Basahin niyo sa Bible. Wala po nakasulat doon na magpapakasal. Kaya kung saan may bayan na ginagawa yon, matinding parusa ng Diyos. Because the Bible said, kaya po, tandaan nyo, John 14:6, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Handa ka po kayo, maganda. Sino ang malapit sa tagig? Sino ang malapit sa fault line? Matagal nang binagbabala sa inyo ang big one. Yung nakikinig, naghahanda yun. Pero kung ayaw nyo makinig, wala po kaming magagawa. Ang trabaho lang namin ay patuloy kayong pasabihan.
Jesus Christ is coming. Jesus Christ love you so much and we need to prepare. Kaya, Baclaran, repent from your wicked ways before it's too late. Jesus Christ is coming. At ang nakikinig ng warning, mapalad ang nakikinig ng warning. Hindi nila mararanasan yung matinding galit ng Diyos. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago pa. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Hindi po religion. Hindi po religion. Pananampalataya. Kaya 3 bagay ang iiwanan ko sa inyo. Sa tanghaling ito, Baclaran, maging sino ka pa man, mayor ka pa man, presidente ka pa man, senador ka sa lugar na to. Mark 1:15, pinapasabi sa inyo mga tao, repent, Baclaran! Jesus Christ is coming! Repent from our wicked ways! Para hindi mo maranasan ang galit ng Diyos na padating dahil hindi ka nakikinig. Repent! 3 bagay. Mahal na mahal po kayo ng Diyos, hindi po ako taga rito. Pero dinala ng Diyos ang paa ko. Naligaw ako. Pero kailangan ko magbahagi ng salita ng Diyos. Kawawa po ang mga nakatira dito sa Maynila. Pag nag-bars out ang zombie apocalypse, wala po kayong tatakbuhan. So, we need now is Jesus Christ. Repent, be born again to see the kingdom of God. Yan ang gagawin nyo. Jesus Christ is coming. I am not ashamed to tell you. Jesus Christ is coming everywhere. Prepare, prepare, prepare. 3 bagay. Kung gusto mong maligtas ang kaluluwa mo, Jesus concerned to your soul. Jesus Christ concerned to your soul. Yung kaluluwa mo, mahal na mahal ni Jesus yung kaluluwa mo. Kasi, yung kaluluwa ang babalik, yung katawan natin mamamatay. O, 3 bagay. Kailangan ko nang umuwi sa aming lalawigan. Mahal kayo ng Diyos, kaya lang po ako napadpad dito. Ano? Dada sa purpose. Kaya ko minsan naliligaw. Imbis na nakauwi na ako, pinadpad ng Diyos ang paa ko dito. Why? Because Jesus Christ love you so much. Yun ang dahilan. Gumagamit siya ng mga tao to tell you, to prepare for the coming na maltitindi pa na mangyayari sa mundong ito. 3 bagay, 3 M. Hello, 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 hello. Maging sino ka pa man, kahit yung presidente natin, kailangan niya mag-born again Christian para maligtas siya. Kahit yung mga senador na awayan ang awayan. Corrupt. You need to be born again. Corrupt. Pangilan na ang bansa natin sa korupsyon. Naway, huwag dumating sa number 1. Hindi tayo tinuruan ng Diyos na mangurap. Ang sabi ng Panginoon, fear God, fear God, fear God. Dahil ang mga tao may takot sa Diyos, hindi mangungurap. O, 3 M. Sabi doon, kung gusto mong maligtas ang kaluluwa mo, unang M mo gagawin, magsisi ka. Bakit po magsisi? Kasi po tayo makasalanan. Roma 3:23. Ang lahat ng tao makasalanan. Lahat ng tao makasalanan. Ikaw at ako'y makasalanan. Sino ang walang kasalanan dyan? Lumapit! Pero lahat tayo makasalanan. Ang gagawin lang natin, mag-repent, humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Kapag humingi ka ng tawad, patatawarin tayo ng Diyos. Pangalawa na po, F. Nilalakasan ko po ang boses ko. Hindi po ako galit. Maingay po. Maliit po ang speaker ko. Kaya kailangan ko yung power ng Holy Spirit to tell you that Jesus loves you. We need to emphasize Jesus Christ is coming. We need to prepare spiritually, physically, emotionally. Alam niyo po ba, tayo nakapasok na sa one-world government. Yung one-world currency, padating pa, may one-world religion. Hello po, baka wala po kayong alam sa nangyayari. Be aware, ang dami na sa ibang bansa. May nabasa ako, sa July 4, baka mag-start na sa Amerika na mawala na yung cash. Gagamitin na nila yung mga sinasabing bitcoins. So we need to prepare habang nagagamit pa natin ang pera. So we need to, pangalawang M na, manampalataya. Bakit po mahalaga yung pananampalataya?
hindi ka mananampalataya sa pera mo, kayamanan mo, tingnan mo yung nalindol, sayang. Yung Jollibee doon, sa Jinsan, yung McDonald's, yung Save More, anong nangyari? Bagsak. Gagandang bahay, ang gagandang kotse, sira lahat, walang saysay ang iyong kayamanan. You cannot bring to heaven your wealth, at yung wealth na meron ka, papahamak ka pa lamang yan. Kaya po magsisi po tayo habang pwede pa. Magsisi mananampalataya. O bakit po pananampalataya? Si Jesus ang namatay sa cross, hindi si mayor, hindi si president. Yung namatay sa cross, ang Diyos sa tagapagligtas, sino? Gaano man po tayo kasama, kung tayo magsisisi at mananampalataya, patatawarin po tayo ng Diyos. Gaano kakamahal ng Diyos. Kaya baklaran, manampalataya kay Kristo. Before it's too late. Oh, pangatlong M ha. Manatili kay Kristo, babalik si Kristo. Yung lahat na magsisisi, mananampalataya, mananatili, babalik ka ni Jesus Christ sa rapture. Panoorin nyo na lang po yung movie Left Behind. Nangyayari po yun ni Nicolas Kelso. Tandaan nyo, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Hindi ko kayo kilala. Pero yung pa ako talaga dinaan dito, ano? Malayo po ang pinanggalingan ko. At babalik pa rin po ako sa aking bayan. Pero dinala yung pa ako dito para pasabihan kayo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. At ayaw ng Diyos na mapahamak po kayo. Kaya kung gusto niyong maligtas, magsisi, manampalataya na si Jesus ay Diyos. At manatili kay Kristo. Sa John 15:1-7, without Christ, you can do nothing. Why? Yung hininga mo, galing kay Jesus. Kung wala kang hininga, patay ka na. Humihinga tayo, bigay ng Diyos yan. Magpasalamat tayo, buhay pa tayo. Ang dami namamatay ngayon, araw-araw. So don't die without Jesus Christ. Die kapag nakahanda ka na at tinanggap mo na si Kristo. Kaya tandaan po natin sa hapong ito, o nananawagan. Sino po ang gustong tanggapin si Kristo para maligtas ang kaluluwa? Sino po? Sino po? Jesus love you, Jesus love you. Magpe-pray na po ako. Yung may mga sakit, pwedeng pagalingin ni Jesus. Come. Lumapit ang mga taong gustong maligtas ang kaluluwa. Jesus Christ is coming. Jesus Christ is coming. Tandaan niyo po ha, itong araw na to, sinabi namin sa inyo ang katotohanan. At kung kayo gusto niyo maligtas, kailangan po natin natanggapin si Kristo. No religion, I'm sorry to say. No religion. Kahit anong religion ang gawin mo, kung wala kang relationship kay Kristo, kung hindi ka born again Christian, there is no salvation. Yun po ang nasa Biblia. Halina po kayo, sino pong gustong tanggapin si Kristo para maligtas? Bata, matanda, maligtas ang kaluluwa. Yun ang purpose kung bakit kami nangangaral, para maligtas po kayo. Kailangan nyo po, basa po kayong Bible. Pag-uwi nyo, Mateo 24, John 3:3-7, John 3:16, Revelation 13. Darating po ang panahon, magkakaroon ng tatakan. Pero yung tatak ng halimaw, nasa tao na. Buhat na ng umpisa po sa bakulang. So, yun ito po, yung lahat na nabakunahan, humingi na po kayo ng tawad sa Lord. Kasi yan na po yung tatak ng 666 ayon sa Bible. At darating ang panahon, ang mga tao po sa loob ng 5 buwan, naghihirap, gustong mamatay, hindi mamatay. Kaya yun po yung sinasabi na zombie apocalypse. Dahil hindi nila kinilala si Jesus, hindi nila tinanggap si Jesus. Kaya, maliwanag po sa hapong ito, repent now, lahat ng tao, napakunahan ka, hindi ka napakunahan, magsisi po tayo para makaligtas pa po tayo. Salamat po sa pakikinig, mag-pray na po ako. Ama, sa pangalan ni Jesus, tumalapit po ako, nagpapakumbaba. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Nagsisisi po ako. Panginoong Jesus, nananampalataya po ako na ikaw ay namatay sa cross. At babalik ka. Isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Upang pagbabalik mo, maligtas po ang kaluluwa ko. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa mga kasalanang ginawa ko. Sinabi mo ang lalapit sa ng pakumbaba, papatawarin mo. Kaya sa oras na to, Lord, inaangkin ko po ang kapatawaran sa aking puso, isip, sa salita at sa gawa.
Panginoong Jesus, ikaw na po ang Diyos ko at tagapagligtas. Salamat po. Jesus name I pray. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Ama, dinadalaan ko ang lahat ng tao may sakit at karamdaman. Dumalo po ang kagalingan. Ang lumalapit sa iyo, pagagalingin mo. Lalo tigit ang kaluluwa namin. At sa tanghali pong ito, salamat po na idinako mo ang aking paa para po pasabihan muli ang mga tao sa Baklaran. Dinid Jesus Christ, kailangan po nila na magdumali. Pakunti na po ang pakunti, babalik na si Jesus. At ang matinding galit ng Diyos, mararanasan ng tao kapag hindi po sila nagsisi. Salamat po, Ama, sa tanghaling ito. Nawa po, marami pang maligtas habang iniintay ka namin sa pagdagit. Maraming salamat po. Ama, sa iyo ko na po pinagkakatiwala ang Baklaran. Nawa po, marami pang maligtas para hindi po sila magsisi nang hindi po nila maranasan na itapon sa impyerno o kumukulong asopre. Salamat po. Ito ang dalangin namin pa ipasasalamat. And Jesus name I pray. Jesus name I pray. Amen. Amen. Yung mga naniniwala po na si Jesus ay Diyos, Isa al-Masih is God. Isa al-Masih is God. Savior. He is coming. He is coming. Isa al-Masih is coming. The Lord of Lords. Every knee shall bow and tongue confess, Isa al-Masih is Lord. Salamat po. Jesus name I pray. Amen. Amen. Magandang tanghali po. Jesus love you po. Salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Diyos at matanggap niyo po yung regalo na eternal life, that is the gift of God sa mga tao na manampalataya, magsisi, at kilalanin si Jesus. Salamat po. Magandang tanghali po. Ingatan po kayo ni Lord. Salamat po sa pakinig. Amen. Magandang hapon po. Salamat. Pambahagi na po ako. Ako'y naligaw. Dito na ako pumunta sa Baklaran para mag-evangelist naman. Glory! Out na po ako. Pauwi na po ako sa Quezon. Glory to God. Hindi ko po kayo makita. Salamat po. God bless.